Good evening, guys. Good evening, good evening. Kamusta na kayong lahat, guys? Sana okay lang kayo. At ito nga, ang ganap natin ngayon, magluluto ako ng ulam kong adobo, chicken at saka liver. Kadarating ko lang, guys. Hindi sana ako bukas na sana ako magluluto, kaso gusto kong kumain ng kanin. Kasi kanina nag-break ako, hindi ako kumain ng kanin. So, magluluto ako ngayon ng ng kanin. Kanin at saka ito. Nakapagsaing na pala ako, guys, ng kanin. Alam nyo, guys, hindi masyadong busy dun sa aking trabaho. Sobrang tawag dito, mahina ang shop. Ito yun, guys. Yan. Niluto ako ng gayon, gabihan ko, tapos bukas, agahan ko na rin. Kasi di off ko bukas. Kaya magluluto ako ngayon. Magpe-prepare lang ako na pang gigisa ko. Ito pala yung luluto ko, guys, na adobo. Yung puso ng manok at saka chicken. Yung laman. Ayan. Fresh siya, kaya masarap siyang i-adobo. Bakit kaya, guys, yung iba ayaw nila yung may luya? Pero masarap naman pag may luya. Meron yung ayaw nila yung may luya, yung adobo. Gustong-gusto ko to, guys, pag maraming yung pinanggigisa. Buo pala yung bawang, guys. Isang bulig na yung lalagay natin. Para mas masarap siya pag maraming bawang. Hindi ko na siya hiwa-hiwain kasi para hindi siya matutong. Madali pa naman tong tong bawang. Guys, lalagyan ko siya ng sili, kahit ilang peraso lang na sili. Ito ang ilalagay ko. Yan. So, yan na siya. Yan yung mga ricado ko sa panggigisa ng adobo. Hugasan ko lang to, guys. Itong mga manok. Nag-order pala ako ng suka. May dato po sila. Ayan na.
Pagbabrownin ko muna siya guys, saka ko siya ilalagay itong mga pang sasangkap ng pang-adobo. Para kasi medyo matataba siya. Para maano yung mantika. Lagay ko na rin to guys. Ang ating puso ng manok. Antayin lang natin medyo mag-brown yung yung liver at saka liver, yung puso ng manok at saka ito laman ng manok para matanggal yung taba niya kasi masyadong mataba siya. Hindi na kasi ako nagpa-chop, pinili ko na lang yung nandun sa displayhan, although okay naman at saka hindi siya balasa. So, yun yung kinuha ko. Nantok na ako. Alam nyo ba guys, tawag dito, yung mga tirahan na mga party-partition, pinagbabawal na ngayon. Kaya maraming mga Pilipinong apektado ngayon sa sa paghihigpit nila. Kailangan pag magpa-partition ka, yung isang building may permit, mga ganyan-ganyan. Hindi ka pwedeng basta-basta maglalagay ng mga room. Magbabayad ka. Kaya kailangan mo pang kumuha ng permit, yung kumplito ka dapat sa permit. Kaya ngayon, balik sa dati yung mga ibang mga nagpaparenta na yung mga lang, mga big space, mga ganyan. Tapos yung tabing-tabi niya lang, mga cortina, tas double deck na babataas, yung gano'n. Kaso ang mahal pa din naman, kahit na gano'n yung paupa nila. Buti sana kung taasan din nila yung mga iba, yung mga sahod, mga gano'n. Lalo ngayon, maraming mga company na hindi masyadong kumikita. Tapos mga tauhan, yung mga apektado. Papatuyuan ko pala to guys. Medyo nagtubig siya. Kaya okay lang para masisi yung taba-taba niya. Para mas matanggal yung taba-taba. Ito pala siya. Di-off ko pala bukas. Tapos, nag-iisip ako kung ano gagawin ko bukas kung saan ba ako pupunta. Kung magdi-off ako o papasok. Kasi kung may kliyente bukas, mag-work na lang ako. Sayang din kasi guys, kasi porsyentuhan kasi ako. Kaya minsan pag walang customer, hindi rin maganda. Kailangan talaga maganda pag may mga customer. Pag porsyentuhan. Kaya laban lang. Hindi pwedeng panghinaan ng loob kasi marami kong maasa. Maraming mga obligasyon ang lola nyo guys. Kaya go lang. Pwede na akong maglagay ng ng luya, tsaka malasuna, bawang.
Lumabas na yung ano, manti-mantika niya. Saan ba siya? Kita ko sa inyo guys. Diba? Yan, puputok-putok na siya. Para mabango. Tsaka pantanggal din to ng lansa, di ba? Itong luya. Maganda pag marami din yung luya. Native to yung luya. Mahang. Mabango. Yung maliliit lang kasi. Hindi siya yung malalaki. Ewan ko yung ganitong luya na maliliit. Ewan ko kung saan galing. Kung sa India pa o mga ano. Kasi kung malalaki, siya din naman yung alam mo. Ayan. Pwede na rin ilagay yung bawang at saka sili. Hindi ko na siya tatantarin guys para hindi siya masyadong maanghang. Para ano lang, pa-sweet lang yung anghang niya. Diba? Ganun lang siya. Lagyan ko rin pala siya ng paminta guys. Nadikdik ko na yung paminta. Bagong bili kong mantika. Mura lang. 11. Minsan pang ako, 9. Ganon. Mantalang sa Pinas, ang mahal na mantika. Then dito lang yung toyo kaya ilagay ko na ito. Nalagyan na pala siya ng ano guys, ng toyo. So, ayan. Kuluan ko lang siya, tapos lagyan ko na rin siya ng dito, suka. Kasi ito, medyo luto na rin itong ano, itong liver, at saka liver, ako ng liver. Yung puso ng manok at saka yung ano, laman ng manok. Ayan. So, hindi ko na ito kinailangan. Hindi ko na siya gagamitin. Lagyan na rin natin siya ng suka. Para kapit na kapit. Tapos patutuyaan ko rin siya ito ng konti. Ganon. Ay, check natin. Baka natuyuan na. Hindi ko pa naman nailagay pa yung ano. Ay, konti na lang. Lagay ko na yung paminta. Yung black pepper. Yan. Or malasa. Malasa ang ating adobo. At para may breakfast tayo bukas. Parang ang bilis matuyo. Kunti na lang pala ito.
siya guys, hindi siya maalat. Ayan. Papatuyuan lang natin talaga siya. Luto na pala siya guys. Tsaka natuyuan na siya. Ito na siya guys, so tuyo na. Tuyo na yung adobo natin. Diba? So pwede na tayong kumain. At anong oras na? Late na. Kain tayo guys. Pray muna tayo. Lord, thank you so much sa pagkain na naman ito na inyo pong ipinagkaloob ngayong gabi. Sana i-bless nyo po itong pagkain na ito, Lord, naway maging lakas namin sa araw-araw at patuloy mo kaming gabayan at nilayo po sa anumang kapahamakan po, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa bawat araw na inyo po kaming ginagabayan at nilalayo sa anumang kapahamakan po, Lord. Thank you po ulit, Lord. Amen. Kain tayo. Nagpainit pala ako guys ng mainit na tubig at magko-coffee ako. Ayan. Nung napapansin niyo ito guys. Palaman ng tinapay. Para pag nagutom ako mamaya, pwede akong kumain ng very light. Very light pa ba yun? Ayan, black coffee lang tayo. Yan natin kailangan lagyan ng ng sugar. Kain tayo. Marami-rami din. At magkakamay tayo. Naisip ko to bukas pag sipagin ako, mag-order ako ng konting sitaw at idagdag ko yung may matitira para may kasama siyang gulay. Magkakamay na lang ako guys, malinis naman yung kamay ko. Tsaka wala sa isip ko kasi kanina nalagyan ko siya ng gulay. Ayan lang. Paparami tayo ng pagkain ngayon. Alam nyo guys, yung sa lahat ng pinakagusto kong luto sa manok, adobo. Tapos gusto ko yung tuyo na adobo, yung ganun. Mas makikita mo dun sa pinag-adobohan na lumalabas-labas yung mantika niya. Di ba? Perfect. Medyo maanghang. Masarap may kunting anghang-anghang. Alam nyo guys, dito sa building namin, nagtatanggal sila ng mga partition, yung mga room. Kung wala kang permit na may-ari ka ng flat, tapos may mga partition ka, babaklasin yun. Kailangan may permit ka. Kasi yung mga iba naman guys, sobra naman kaliliit yung mga partition nila. Alam nyo yung para kang patay na nakahiga. Ganon. Yung isang ganyan mo lang. Tapos sa'yo ka ganyan. Kasi yung parang size ng pintuan parang ganon lang. Yung kwarto.
Kita ako ng ganun, Diyos ko, hindi ko makerry. Parang hindi ako makahinga. Oo, totoo. Totoo, may up and down siya. Kaso pagtayo ko naman, nauntog ako. Tapos kulob na kulob. Hindi ka makakahinga sa loob. I mean, yung yung hangin, kung ano yung amoy ng dun sa kabila siguro yun din. Yung maamoy mo gano'n. Kasi hindi nakakasingaw. Umiikot lang yung amoy dun sa loob. Gano'n. Tapos yung gano'n ang mahal. 1,000 mahigit. Mga 1,2. Mga gano'n. Ay. Kaya yung mga may-ari ng mga building siguro, nagkakaroon pa tuloy sila ng idea kung ilan yung mga nakatira doon sa loob ng bahay. Yung mga ganun, pag ganun, kadami. Pag yung ang dami nilang labas-pasok, yung ganun. Eh pag sa mga normal na isang flat, isang bedroom lang, tapos isang hallway, yung sala, tapos isang kitchen, yung ganun lang. Kasi yung mga iba, ginagawa nilang partition yung sala. Naubos ko na yung kanin ko sa kakasalita ko. Hindi ko na namamalayan. Nabusog na si Akla. Busog na naman tayo. Hindi ako matutulog na ito agad-agad. Kasi nung isang gabi guys, alam nyo ba na ano ba yun? Kumain ako. Siguro mga bandang 2:00 ako natapos kumain. Medyo marami din yung nakain ko. Kaso, bigla akong naisipang magprito ng itlog at saka may bread. Nagpainit ako. Tapos merong kamatis at saka yung bell pepper. Hiniwat-iyat ko yun. Tapos linagay ko. Pero nung time na yun, nung nakakain na ako ng yung tinapay at saka itlog, hindi ko naman feel na busog ako. Yung normal lang. Na Diyos ko. Mga alas 6 naman na nung nakatulog ako magsi-6 na. Tapos nung naitulog ko, yung para akong nababangungot. Parang feeling ko may pumasok sa kwarto ko daw na tapos sumisigaw ako, hindi ako makasigaw. Tapos pagkagising ko, nung bigla kong nilalabanan yung gano'n, yung mga binti ko pawis na pawis. Mula nun, nagising na ako, hindi na ako nakabalik ng pagtulog. Alas 9 na ako nakatulog ng umaga. Pagpasok ko, puyat na, parang feeling ko yung puyat ako. Ano pala yung gano'n? Yung matutulog ka agad. Busog siguro ako nung time na yun, kaso hindi ko lang ma-feel talaga na yung busog na busog ako.
Kasi di ba guys, may time na parang gustong gusto mong kumain, yung ganon. Papapak lang ako guys. Medyo marami-rami pa yung natira. Kaya ito, sana sipagin ako bukas. Luto ko siya. Lagyan ko siya ng sitaw. Ay, thank you nga pala guys sa mga subscribers ko dyan na laging nanonood, tsaka sa mga bago. Salamat. Salamat sa panonood. Pa-like and share na rin guys. At mag-ingat kayo parati guys. Para di kayo nagkakasakit. Kasi usong-uso ngayon ang sakit. Meron yung time na lang na mararamdaman mo sa katawan mo para kang lalagnatin. Ayun, sa init minsan, tapos biglang uulan, yung gano'n. Kaya sa init, lumabas ka, nasa loob ka ng malamig, tapos lalabas ka, mainit. Minsan nagkukos ng sakit ng ulo, mga ganyan. Ay, sarap kumain. Sarap magkape. Yung kumakain ka, habang nagkumakain ka, nagkakape ka. O, di ba? Kape-kape.